ating pong awit kanina. Sabi nga po doon, arise from your rest. So kinakailangan po talaga ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating pong paglilingkod sa Kanya. Tumatayo po siya mula sa Kanyang kapahingahan upang tayo po ay katagpuin niya. Amen. So purihin po ang ating Panginoon sa umagang ito. At sa hindi po pagtatagal, tayo po idadako na po sa pangangaral po ng salita ng ating Panginoon. So tayo po lahat ay yumuko muna kung sumandali. Tayo po ay mananalangin. Panginoong Diyos, aming Ama, salamat po sa biyayang ito na yung pinagkaloob sa amin. Na ngayon nga pong umaga, bagamat makulimlim ang panahon, Panginoon, subalit muli mo pong ipinadabas sa amin ang init ng iyong nga pong pagmamahal, Panginoon. Hallelujah! Sa awitan pa lamang, Panginoon, nadarama na po namin ang iyong banal na presensya. Ano pat sa amin nga po pakikinig ng iyong mga salita, muli po namin, O Diyos, na hinihiling ang patuloy mong pangunguna sa amin po, lalong-lalo na po sa iyong alipin na gagamitin ngayong umaga upang mahayag ang iyong mga salita. Sa mga kapatid, Panginoon, na naririto, dalangin ko po, O Diyos, pagkalooban mo po sila ng makalangit na kaunawaan upang mga salita mo ay lubusan nga po namin maintindihan. Marami po salamat. Binabalik po namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng kapurihan, lahat ng kaluwalhatian sa banal mong pangalang Jesus. Amen and amen. So, purihin po ang ating Panginoon. So, ngayon po umaga, meron po tayong magandang topic ngayon. Ito nga po ay nakikita niyo po ba yan? Yan po, nakikita niyo, mga kapatid. Ano ba ang hugis niyan? Hugis babae, no? Pero mukha siyang asin. Amen. So, yan po ang ating pag-uusapan. Babae na naging asin. Amen. So, ang pamagat po ng ating pong paksa ay don't look back. Huwag tayong lilingon. Amen. Bago po tayo nakarating sa lugar nito, ilang beses pa tayong lumingon. Okay? So, sabi ko nga po, yung po mga gusto po talagang matuto ng salita ng Diyos, dapat po talaga maging attentive po tayo. Kasi sayang po ng ating pagparito kung wala naman po tayo mauunawaan. Amen. So, ang biyaya po ng Diyos ay nandoon po kanyang ibinibigay sa mga taong naghahangad nito. Amen. So, don't look back. Basahin po natin Luke chapter 17, verse 26 hanggang 32. Sige po. Luke 17, 26 hanggang 32 po. Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Ang mga tao noon nagsisikain, nagsisiinom, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din ang nangyari noong panahon nila. Ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, nagbibigay, nagtitinda, nagtatanim, at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis sila sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at nasubok silang lahat. Ganon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumababa upang kunin ang kanyang mga kasangkapan sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi pa. 32. Alalahanin ninyo ang asawa nila. Amen. So, ano po bang topic natin? Okay. Don't look back. Ilang salita yan. At ito nga po ang tanong ko. Ano po bang ang pinakamaikling talata sa Biblia? Jesus wept. Tama? Umiyak si Jesus. At ang sumunod na pinakamaiksik, ito na po. Amen. So, yung Jesus wept, mababasa po natin sa John 11:35. Tingnan natin. Basahin muna natin yan. John 11:35.
Okay. Jesus wept. Umiyak si Jesus. Pinakamaiksing talata, tandaan po ninyo yan. Dahil ang nakakatanda lang yan, yung pong mga magagaling po sa Bible trivia. Amen. Napakadaling tandaan, kahit bata matatandaan yan. Jesus wept. John 11:35. Then, sumunod na pinakamaiksi, remember Lot's wife. Amen. So sa dalawang talata niyan, meron na kayo nasa ulo, di ba? Alin man sa dalawa? Jesus wept or remember Lot's wife. So, remember Lot's wife. Proceed na po tayo. Alalahanin ang asawa nila. Tatlong salita na kinakailangan po nating panghawakang mabuti sa ating mga puso. Amen? Sapagkat napakarami pong bagay sa mundong ito na tumatawag ng pansin ng mga anak ng Diyos. Sabi ko nga po kanina, bago kayo nakarating dito, ilang beses pa kayong lumingon. Lumingon muna sa saksakan ng rice cooker, baka hindi ko nabunot. Lumingon muna sa pintuan, baka hindi ko na isara. Habang naglalakad, may sumutsot, lumingon. Diba? Ang dami nating lingon. Natatawa kayo, no? Pero totoo. Amen. We always quote the shortest verse in the Bible. Parati po yung kino-quote. Sige nga, sino ba ang pwedeng mag-quote yan? Pastor, Jesus wept. Opo, ang galing talaga. Alam na alam. Wala bang pinakamahaba na pwede natin maisaulo? Dati po sa ulado ko dyan, Psalms 23, sa ulado ko hanggang verse 6 po. 1 to 6 lang naman yan. Pero dahil nga po maganda ang tema ng talata niyan, so madali pong maisaulo. So iisa lang po kasi ang theme ng Psalms 23 about the shepherd. So mga kapatid, dalawang salita, Jesus wept, na binanggit ng ating Panginoon upang ipakita ang kanyang pagmamahal at kahabagan sa kanyang kaibigang si Lazaro. Amen. He wept over his friend despite the sovereign power to raise him from the dead. Tingnan niyo mga kapatid, umiyak siya sa kabila ng meron naman siyang kakayanan na buhayin ang patay. Dahil sa totoo nga lang, hindi dapat mamamatay si Lazaro kung pumaroon lamang ang ating Panginoon. Kung hindi siya nag-antala ng kanyang pagparoon. So bakit nangyari mga kapatid ang kamatayan? Sapagkat hinayaan ng ating Panginoong Yesus na mamatay muna si Lazaro para maipakita niya ang kanyang dakilang kapangyarihan. Nang buhayin niya ito, o ibangon niya ito mula sa kamatayan. That power, no matter how great, never surpasses love. So gaano man po kadakila ang ating pong kapangyarihan, hindi po nito kayang lagpasan ang kadakilaan ng ating pagmamahal. Amen? Diba? Kahit napakahina mong tao, pero ang laki naman, o dakila naman, ang iyong pagmamahal. Amen. Hindi po nasusukat ang kadakilaan ng pagmamahal sa laki ng katawan ng tao. At hindi naman pwedeng sukatin dahil napakaliit lang ng katawan niya. Para bagang sa liit ng katawan, ganun din kaliit ang pagmamahal. Hindi po ganoon. Dahil ang pagmamahal po, it can never be surpasses. Kapag naintindihan po natin ang tamang kahulugan o ang tunay na kahulugan ng salitang love. Pero ngayon mga kapatid sa mundo natin, isa lang ang nakikita ko. Halos lahat ng tao, baluktot ang kaunawaan patungkol sa salitang love. Amen? Baluktot po. Dahil bakit baluktot? Sapagkat hindi nila nakikilala ang Diyos na siyang pag-ibig. Pakibasa po, 1 John 4:16. Nalalaman natin tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan po.
Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Amen. So maliwanag po mga kapatid, sinasabi dyan, John, 1 John 4:16, and we have known and believed the love that God has for us. Ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him. Mga kapatid, napakaliwanag na bilang mga tao, bilang mga Kristiyano, meron tayong kakayanang malaman ang katotohanan. Subalit, ang katotohanan ay ayaw pong tanggapin ng sanlibutan. Amen? Ayaw nilang tanggapin ang katotohanan. At kung maaari lamang, nais po nilang mabuhay at mamatay sa kasinungalingan. At yan po ang nangyayari ngayon. Amen. Mamaya po, madadaanan natin yan. Remember, Lot's wife is probably the second shortest verse in the scripture. It contains 3 words, but they are significant to Jesus' day and to us today. Mga kapatid, kung gaano kahalaga ang nilalaman ng salitang alalahanin ninyo ang asawa nila sa kapanahunan ng ating Panginoon, ganun din po siya kahalaga sa ating kapanahunan ngayon. Bakit? Bakit ang sabi ng Panginoon, alalahanin ninyo ang asawa nila? Bakit kaya sinasabi niya yan? At ako po'y naniniwala na ang katotohanang nakapaloob ay meron pong kaugnayan sa atin ngayon. Amen. May kaugnayan po yan. Dahil ang konteksto po mga kapatid ng Luke 17 ay may kaugnayan po at ito'y patungkol sa pananampalataya, patungkol po sa pagpapasalamat at sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Amen. The Pharisees asked Jesus about the coming of the kingdom, what it will be like. Ano nga ba ang katulad ng pagparito ng Panginoon? Diba? So ano ang katulad, mga kapatid, ng pagparito ng ating Panginoon? So hindi po tayo hinayaan ng Diyos na mga taong walang kaalam-alam patungkol sa mga kaganapan. Balikan natin. Ito pong Luke 17. Ulitin natin. Verse 26. Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Okay. So matutulad daw sa kapanahunan ni Noe. Ano ba ang kapanahunan ni Noe? Bago po magkaroon ng dakilang pagbaha. Tuloy, Sister Kennedy. Ang mga tao nooy nagsisikain, nagsisinom at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumamay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Okay, pansinin niyo ha mga kapatid. Luke 17:27. Day 8. Sila'y kumain. Di ba ang mga tao ngayon walang ginawa kundi kumain? Tama ba ako? Mali. Dati po, natatandaan ko, para makakain ka lamang, pupunta ka pa ng sapote. Pero ngayon, kahit sa sulok, may kainan. Diba? They drank. Diba? Noong panahon namin, matatanda na kasi. Noong panahon namin, ang tao'y umiinom lang on occasion. Pero ngayon, ang inuman, araw-araw. Diba? Pansinin ninyo, ang daming lalaki o babae, pagdating na po ng hapon, singlot na. Lasing na sila lahat. Noon ang umiinom, ang mga lasing, kaya nga lasenggo lang ang tawag, di ba? Ngayon hindi na lasenggo, lasingkera na, meron na. Amen? Mapalalaki, mapababae, mahilig na po uminom ng alak.
Ang tanong, bakit? Di ba kayo nagtataka? Yan na po ang katuparan. Para maganap ang hula, kinakailangan mangyari. At nangyayari na po. Okay. They married wives and were given in marriage. Diba? Mabuti nga kung kung nagpapakasal. Hindi ba? Ang dami po ngayon nagsasama pero walang kasal. Amen? Yan ang sinasabi. Until the day Noah entered the ark and the flood came and destroyed them all. Mga kapatid, pansinin ninyo, ngayon po, sa ating panahon ngayon, live-in na lang tayo, pwede naman eh. Kasi ginagawa ng iba eh. Di ba? Live-in na lang. Pero alam niyo ba, tanda po yan na malapit na ang ating Panginoon. Dahil ito, bago pumasok si Noah, doon po sa arka, ganyan na ganyan ang mga kaganapan ng kanyang kapaligiran. At nung dumating ang baha, silang lahat patay. Amen. So punta natin 28, Sister Janeline. 28. Gayon din ang nangyari noong panahon nila. Ang mga tao'y nagsisikain, nagsisulong, bumibili, nagtitinda, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Sige, nagbagulo tayo. Eto ha. Eto. Alam natin at alam na alam ninyo na ito yung nagaganap. Likewise, it was also in the day of Lot. Sa panahon po nila, nangyayari po. Ang alin? Kumakain ng mga tao. Mahilig silang kumain, mahilig silang maghandaan. Mamaya kakain pala tayo, patay tayo nito. Pero hindi po yung kasali dyan. Biro naman tayo magsikain dito, di ba? Every end of the month lang. Pero itong mga tao ito, araw-araw, kain ng kain yan. Di ba pansin nyo ngayon? Dati, pag kumain tayo 3 times a day lang. Ngayon, between almusal hanggang tanghalian, meron pa merienda. At kung gusto nga ng bibig natin, andi ang kain natin, di ba? Kaya nga po, yung mga matatalino, mga nagbabasang, mga negosyante, bagamat hindi naniniwala sa Diyos, pero naniniwala sa salita, ginawa po nila yan, unli. Di ba? Kasi yung mga tao, dahil mga gutom sa pagkain, mahilig po sila sa unli. Di ba? Kahit mahal na nga ang bigas eh, unli rice pa din. Pero mahal nga. Okay. Unli eating. Then punta natin ang unli drinking. Hindi pa nga nawawala yung hangover kagabi, umiinom na naman ngayon. O di ba? Inuman. May video okay pang kasama yan. Okay. They bought. Bumibili. Ngayon ang pagbili, hindi mo na kinakailangan pumunta sa palengke, Brother Val, di ba? Tawag ka lang eh. Pindot-pindot ka lang sa cellphone mo, order na. Nandiyan na, delivery. They bought. Bumibili. Bili dito, bili doon. Kaya nagkaroon po tayo ngayon ng bagong hanap buhay. Delivery rider. Dati wala naman yung mga rider na yan eh. So meron na pong delivery rider. They sold. Di ba? Online selling. Nagbebenta na. Halos lahat ngayon. Kita mo, may sari-sari store dito. Yung kapitbahay, meron din sari-sari store. Hanggang sa labasan, puro sari-sari store. Kaya dito ngayon ang bata kung saan bibili. Amen. Patunay. They planted. Nagtatanim sila. Anong itinatanim? Ang tanong. Madalas po tayo magtanim minsan ng sama ng loob. Tama ba ako? Sino ba dito ang mahilig magtanim ng sama ng loob? Halata mo naman yan eh. Yung alagang-alaga, ang pananim niyang sama ng loob, tingnan mo ang mukha. Ang ganda. They built. Nagtatayo. Kahit saan ka bumaling, kahit saang lugar sa Pilipinas, maraming itinatayo ang kamelya. Oh, hindi ako nagbibiro.
Kahit saan. Dati ang itinatanim palay, ngayon ang itinatanim na sa bukid, bahay. Okay? Ang dami. Napakagandang business. Housing project. Okay, 29. Sister Jenny, 29 na tayo. Ngunit ng araw nang umalis sila sa Sodoma, mula ng apoy at asupre at natutong silang lahat. Pansinin ninyo, ito po yung nakakatakot. Kapag inalis na ng Diyos ang kanyang mga anak sa mundo ito, ito na mangyayari, uulan na ng apoy at asupre. Amen. Yan po yung halimbawa lang yan sa buhay nila, saka sa buhay ni Noah. Amen. So makikita po natin ang mga taong ito sa 30, Sister Jenny. Ganon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Ganon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Mga kapatid, ang mga alagad ng Panginoon sigurista, sabi nila, Panginoon, kailan ka? Kailan ba ang pagparito? Sabi ng Panginoon, walang nakakaalam. Maging ang anak, hindi niya nalalaman. Ang ama lamang ang nakakaalam. Amen. Bakit sinabi ng Panginoon walang nakakaalam? Kasi, di ba, ang pagparito ng Panginoon, parang pagpasok ko ng magnanakaw sa bahay ninyo. Alam nga naman yung magnanakaw, magpapaalam. Oy, maghanda ka. Brother Renan, maghanda ka ha. Mamayang gabi, sasalakay ako. Papasok ako sa bahay nyo. Walang ganun, di ba? Ang pagnanakaw, pumupunta sa panahon na hindi ka handa. Amen. Doon siya sasalakay. Ganun po yun, mga kapatid. Kaya nga po, isa lamang ang ibig sabihin. Ang pagkawasak ng buhay ng tao at ang pagkawasak ng mundo ay wala pong ibinigay ang Diyos ng clue. Wala po siyang clue na ibinigay. Nasasabihin sa'yo, "Uy, maganda ka na." Alam ko meron siyang sinabihan yan sa pamamagitan ng propeta si Isaiah, sinabihan ang hari si Hezekiah na ihanda na ang kanyang sambahayan sapagkat siya'y mamamatay. Amen. Napakaganda nun, ano? Talagang napakahaba, napakabuti talaga ng Diyos. Ipinaalam sa kanya, ihanda mo na ang sarili mo, mamamatay ka. At kung tayo yung sinabihan, ano kaya ang magiging tugon natin? Siguro, sa akin lang to ha, wala na akong gagawin kundi umiyak sa Panginoon, magpasalamat at magbigay sa Kanya ng papuri. Tama? Magbigay ng papuri. Kasi alam mo mamamatay ka na. Pero hindi nga po ganoon ang mga pangyayari. Walang ibinigay sa atin ng Diyos na takdang araw ng Kanyang pagparito. Sapagkat ang pagparito ng ating Panginoon ay parang pagtuklaw ng ahas. Di ba? The wrath of God will speak up on them quickly, unexpectedly, without warning. Amen. Ang puto ng Diyos ay parang ahas. Ano ba ang ahas? Napakatahimik lang yan pag umatake. Amen. Mabilis, hindi mo inaasahan, at walang babala. Tutuklawin ka na lang. Amen. Yan po, unnoticeable ang pagparito ng ating Panginoon. Hindi mo mamamalayan. Yung walang kamalayan ay sa mga anak ng sanlibutan. Pero sa mga anak ng Diyos, merong ibinigay ang ating Panginoon na mga palatandaan ng kanyang malapit ng pagbabalik. Amen. Bahagi na po sa mga tanda ang pagkakaroon ng mga digmaan. Diba? Mga giyera. Maghanda po kayo, mga kapatid. Sapagkat ako po, sa akin lamang to, hindi ko po alam kung anong magiging, kung ano po din yung obserbasyon ninyo. Kasi nga po, di ba, tayo sa Pilipinas, matagal na po tayong inaagawa ng teritoryo
ng China. Amen? Yung kanilang 9 line, mga kapatid, hindi naman po yung totoo. Dahil ang totoo niyan, nakakita ang China ng malaking kayamanan sa teritoryong inaangkin natin. Amen. Maraming langis dyan sa South China Sea. Amen. At hindi po natin alam, Diyos lang ang nakaalam kung ano ang binabalak ng China sa ating bansa. Hindi natin alam. Pero, isang bagay lang ang aking inaasahan, magkakagyera between Pilipinas and China. Eto pa, bagong-bago, mainit-init pang balita sa Middle East. Alam niyo pang balita? Sa Israel, na binumba ng Israel ang Lebanon dahil lamang sa isang tao na mortal nilang kaaway, ang pinaka-pinuno po ng Hezbollah. Alam niyo ba ang Hezbollah niyan? 30 years na po siya. Yung pong leader na yun ay 30 years nang namumuno sa Hezbollah. Pero ngayon, natsambahan sila ng Israel. Alam niyo ba ang ginamit, mga kapatid, na bomba? Kung gaano kadami at kung gaano kalakas ang bomba. Bunker bombs. Ibig sabihin, hindi lang yung ibabaw ang sasabog. Umiilalim ko ang bombang yun hanggang sa mga bunker sa ilalim ng lupa din sa kasasabog. Amen. So yan po yung mga pangyayari kayo. So ina-update ko lang po kayo kasi siyempre mga babae po kayo, hindi kayo masyadong mahilig makinig sa mga ganoon. Pero ako po kasi halos lahat yata binabasa ko eh. Amen. So, ito po mga kapatid. Sa verse 31 pala ng ating Luke 17, ano sabi? Makibasa nga po ulit. Yan. Yung pong verse 31. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba pa upang kunin ang kanyang mga kasangkapan sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi pa. In that day, so yung araw po ng pagbabalik ng ating Panginoon, siya na nasa rooftop, sabi, huwag nang bumaba para kumuha pa ng mga gamit niya. At siya na nasa bukid, huwag nang umuwi pa ng bahay para kumuha. Amen. Sapagkat, let him not turn back. At huwag na huwag siyang lilingon. Amen. So ano ba ang implikasyon nito sa ating paglilingkod sa Diyos? Amen. So mga kapatid, ito po yun. Di ba gusto nating maglingkod sa Diyos? Lahat po tayo naghahangad na maglingkod sa ating Panginoon. Dahil wala namang taong ayaw maglingkod sa Diyos. Yung pong let him not turn back, malaki po ang ibig sabihin niyan sa ating paglilingkod. Gaano man maging mahirap ang ating pong buhay dahil sa Panginoon, never, never, never na mag-titwit ka. Huwag na huwag kang tatalikod kung ayaw mong maging katulad ng asawa nila. Ano bang nangyari sa asawa nila? Naging haliging asin. Nandun pa kaya yun? Nandun pa kaya yung haliging asin na yun? Di ba? Siguro magtataka kayo. Bakit? Bakit sa Nepal may asin? Wala namang dagat doon. Di ba? Bakit may asin sa kanila? Bakit ang asin nasa bundok? Bakit may asin sa bundok? Di ba nakikita niyo dyan sa may Lisandra, meron din nagtitinda ng mga asin na parang bato. Yan, Himalayas. Saan ba ang Himalayas? Ang Himalayas kasi mountain range yan. Situated po yan sa bansang Nepal.
may asin. Kaya nga mga kapatid, eto yun. May katahawang may asin doon. Paano na-discover ang asin? Siguro dahil nga po sa mga hayop. Di ba? Ang baka mahilig sa asin. Ang yung goat, mga kambing, kumakain din ng asin yan. Kaya po nila na-discover yun kasi bundok na eh. May mga dinidilaan nila yung bato. At nung malaman ng tao, may asin pala. Asin pala yun. So mga kapatid, hindi kataka-taka na itong asawa nila pwedeng naging halibing asin talaga. Amen. Dahil yan ang sabi ng Biblia, at ang Biblia ay ating pinaniniwalaan. Kaya nga mga kapatid, ang sabi po dito, we understand, remember Lot's wife because we know what happened to her. Kaya nga po, ating muling bisitahin ang Genesis 19. Bisitahin nga po natin ang Genesis 19. Okay, huwag nyo nang basahin isa-isa. Kasi buong chapter 19 ng Genesis, nandoon po ang kwento patungkol po sa Sodom and Gomorrah. Ang Sodom at Gomorrah po ay isang makasalanan o napakasamang lungsod. Na kung saan ang pamilya nila, doon po sila nanirahan. Kasi noong pong umalis na po sila, noong pong naghiwalay si Abraham at ang kanyang pamangking sila, pinapili ni Abraham sila. Mamili ka. Gusto mo ba sa patag? O gusto mo sa bundok? Siyempre sila, patay nito eh. Bakit ako sa bundok? Doon ako sa patag. Doon ako sa plain. So ang pinili niya, yung plain. Doon po sa patag, ang Sodom at Gomorrah. At doon po sa Sodom at Gomorrah, mga kapatid, bakit pa sila tinawag na the wicked city? Para bagang sa Pilipinas, ang bang wicked city? Siguro Pasay na. Saka Maynila. Dati Maynila, yung kahabaan ng Ermita. Di ba? Ermita. Maaga pa lang yan, mga alas 8 pa lang. Kasi bukas pa mga pito. Masumasayaw na agad. Ba't ganun? Kasi nung pumupunta ako pa lang, nakikita ko sa mga tao dito. Nung panahon na yun, marami pang foreigner na naglalakad dyan sa Ermita. Mga nakashoot na yung mga Amerikano, papasok sa mga club. So yan po yung Sin City natin. At dati, kung saan nandoon ang mga Amerikano, nandoon din yung mga Pilipina. Sa Olongapo, sa Clark. Nandoon sila. Kung saan may base. At dito, iba itong Sodom. Bakit naiiba? Sapagkat sa Sodom, nandoon yung mga homosexual, mga gay, LGBTQRSTUVWXYZ. Nandoon lahat. Sa Sodom at Gomorrah. Kaya po sila tinawag na wicked city. Yan. Lot, having visited by angels, had to fend off in order to protect the visitors from the homosexual of that city. So kinakailangan po na ipagtanggol nila ang kanyang bisita mula doon sa mga lalaki na gustong makilala ang kanyang mga bisita. Ang salitang makilala, ang ibig sabihin sa Bible, gustong makatalik yung dalawang anghel. Sino niya? Ano ito, mga kapatid? Lalaki, naghahangad na makatalik yung lalaki. Bakit? Kaya nga homosexual eh. Amen. At yun po ang dahilan kung bakit tinawag ang Sodom at Gomorrah the wicked city. At yan din po ang dahilan kung bakit po sinunog ng Diyos itong Sodom at Gomorrah. Dahil sa ano? Dahil doon, mga kapatid, mag-isip-isip po tayo. Ang tingin ng Diyos sa ganoong paniniwala kasi nila yan eh. Sabi nga nila, love is not an emotion. Diba? Kahit sa Biblia po, love is not an emotion.
but it is a choice. Bakit choice? Ako po'y naniniwala na choice talaga ang pagmamahal. Kasi, kung emosyon, hindi naman ipag-uutos ng Panginoon na love your God above all. Di ba? You shall love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Di ba? Sa palagay mo, yung damdamin, pwede mong utusan? Hindi! Ang inuutusan, yung isip para pumili ka. So, ang pagmamahal, pamimili. Mamimili ka lang naman eh. Susunod ka ba sa Diyos? Susuway ka. Pag pinakundanganan mo ang damdamin mo, tiyak ko yun. Susunod ka sa nararamdaman mo at tatalikdan mo ang Diyos. Diba? Ano yung patalastas ng soft drinks? Sprite kata yun eh. Obey your heart. Diba? Obey your heart. Ha? Ano? Ayun. Obey your heart, obey your thirst pala. Diba? So, nararamdaman din naman yun, diba? Nauuhaw ka eh. Obey your thirst. Kaya pala, kahit na napakainit, nagda-jacket siya. Amen. Kasi, iigom lang pala ng Sprite. Diba? Kasi malalamig siya. Pero mga kapatid, ito yung kaso eh. At ito po, sila, parang sa tingin ko po kila, hindi rin mabuting ama eh. Kasi in-offer niya yung dalawa ng anak na babae. Uy, mga tropa, huwag naman yung bisita ko. Bisita ko yun eh, akin na yun. Kung gusto nyo, itong dalawa kong babae, wala pa itong mga asawa. Pero bakit? Nakikita nyo sa Bible. Pag binasa nyo ang Genesis 19, mababasa nyo, may asawa yung anak niya. Pero sa panahon po ni Noah, 8 kaluluwa ang naligtas. Sa panahon nila, 4 lang. Pero hindi pa nga nakumpleto yung 4. Diba? Hindi nakumpleto yung 4 eh. Kasi yung asawa niya, naiwan, naging halibing asin. So ito, tingnan nyo. Yung asawa nila, sinasabi doon na may asawa, ay yung dalawang anak nila, may asawa. Pero hindi po talaga asawa. Ang tawag doon, betrothed lang. Ibig sabihin, engaged na. Amen. Sa Tagalog, pag engaged, anong ibig sabihin sa Tagalog? Katipan. Kasi meron na kayong usapan, may tipan na kayo, may kasunduan na kayo, na sa ganitong panahon, magpapakasal tayo. Pero sa Israel, pag magkatipan na, pwede nang tumira ang lalaki sa bahay ng babae. Pero hindi kayo pwedeng magtabi. Amen. Magkatipan kayo, may tipan kayo. Di ba? Kaya nga, si Joseph, saka si Mary, magkatipan. Pero, nagbuntis ka agad. Si Mary, kaya si Joseph, oh, bakit? Hindi ko pa nga natatapihan niya, nagbuntis na kaagad. Kaya nga, dumating ang anghel at sinabi, Joseph, huwag na mag-alala, nakunin mo maging asawa si Maria, sapagkat ang kanyang pinagdadala ay lalang ng Espiritu Santo. So, betrothed. Pero sa kanila, good as married na rin yun. Para na rin kayong ikinasal. Kulang na lamang seremonya kasi magkatipan na kayo. May tipan na, may kasunduan na. At pinagkasundo na kayo ng magulang ng lalaki at ng magulang ng babae, magiging mag-asawa. Pero ang trato ng Biblia dyan, mag-asawa na. Pero nung lumabas po, naiwan yung dalawang lalaki sa Sodom at Gomorrah. Siguro bakla din. O kaya si Lalis. Sumama sa babae. At eto mga kapatid, napansin nyo, yung mga anghel, kinakailangan pang hatakin sila para ilabas. Wala pong nag-volunteer. Ano ang kaugnayan ito sa ating kaligtasan? Kasi ang topic natin ngayong buwan na to, kaligtasan. Bawat isa sa atin, hindi tayo kusang lumapit sa Diyos, kundi binaltak tayo ng Panginoon palabas. Amen. Kasi sa totoo lang, hindi tayo lalabas
sa Sodoma at Gomora na ating pinamulanan. Diba? Sabi mo, ang sarap-sarap ng buhay ko dito, brother pa. Sarap-sarap ng buhay dito eh. Pwede kang mampapae, o di ba? Pwede kang magsugal. Pwede lahat, magbisyo ka, pwede! Pero pag nasa Panginoon na, mukha yata hindi nakakari. Kasi lahat ng nakay Kristo ay binabago ni Kristo. Amen? Yun, mga kapatid, ang ayaw ng sanlibutan. Ayaw nila ng pagbabago. Amen? Ayaw nilang magbago sila. Gusto nila, okay na kami sa ganito. Akala natin, ang tao kusang magbabago. Magbabago ka na kapag nasasabi ka at ginawa ka ng bagong kilala. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Next part. Church, take note. Ayan. The solution to someone struggling homosexuality is to introduce them to the grace of God, the Lord Jesus Christ. So ang tanging paraan para doon sa mga tao, alam ko ito pong homosexuality nito ay para po itong hindi ko lang alam kung ito ba'y sakit. Siguro hindi naman po sakit, mga kapatid. Hindi po yung genetic deficient. Hindi yan. Ang nakikita ko po dito, yung homosexuality, ito po ay spiritual sickness. Karamdaman spiritual. Amen. Siyempre, pag karamdamang spiritual, kinakailangan natin silang ipakilala sa manggagamot. Amen. Sa Espiritu. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Only Jesus and only God can change their view of sexuality. Tani ang Diyos lamang ang makapagbabago sa tao ng kanilang pananaw at pangunawa patungkol sa kasarian. Amen? Diba? Kasi nagtataka ka. Kung po sa Sodoma, sabi ko nga, kasi nakakita po ako doon sa amin, batang lalaki. Siguro wala pang 3 taon. Bakla na! Kasi, yung tsuhin ko, kaedad ko lang yung tsuhin ko, guwapo talaga. Hindi nga ako nagmana doon eh. Siguro kung nagmana ako doon, patay na rin ako. Kasi namatay na po yun. Siguro may pa lang siyang 30, namatay na kagad eh. So, kasi sinaksak. Siguro dahil sa magandang lalaki, kinainitan din, hindi patay. So, yung pong tsuhin ko, bumunta po kami sa isang baryo. Kasi ikinasal yung kapatid ko eh. May batang lalaki, nagpakalo sabi ko sa tsuhin ko. Pero kuwapo sa patay tayo. Batang lalaki. Bakla na agad. Sabi, ano to? Hindi naman influensya yun. Kasi, paano may influensya yung bata? Ano yun? Since birth, bakla? Diba? Isipin nyo na lang mga kapatid. Tayong mga Kristiyano ay mga critical thinker. Dapat tayo nag-iisip lahat. Amen? Walang Kristiyano hindi ginagamit ang utak. Dapat hindi ginagamit po natin yan. So, tingnan natin ang sitwasyon. Nasaan ba ang solusyon? Di ba na kay Kristo? Next part. The angels tell Lot that God has sent them to destroy the city. And Lot should flee the city together with his family. So sinabi po ng mga anghel kay Lot na sila'y isinugo ng Diyos dahil wawasakin ng Diyos ang lungsod ng Sodom at Gomora. At sinabi ng anghel kay Lot, flee, tumakas kayo mula sa syudad na ito. Umalis kayo sa syudad. Amen. So ngayon, mga kapatid, kung tayo yung sinasabihan, umalis kayo sa inyong pinasasadlakan, aalis ka pa.
Hindi, komportable na ako dito. Okay na po ako dito. Okay na. So, bakit ayaw nating umalis? Yan ang tanong. Bakit ayaw umalis? Kasi, ang pagiging Kristiyano po natin, sabi nga ng Bible, tayo po ay tinawag, di ba? So, pag tinawag, pinalalapit. Ibig sabihin nun, aalis ka sa yung pinalalagyan patungo kay Jesus. Amen? So, dapat tayong lahat umaalis sa kung saan tayo namumuhay dati. Lot flees Sodom and Gomorrah with his wife and 2 daughters, whose husband stays behind, and heading to a place called Zoar. So ano yung Zoar, mga kapatid? Isang lugar na kung saan sila ay pwedeng manganlong. So hindi pa talaga, dahil ang utos sa kanila, para sila maaligtas, lumabas sa Sodom at Gomorrah at magpatuloy patungo sa bundok. Amen. So tingnan nyo ang mga ibig sabihin ng mga pagkakasulat, di ba? Pinapapunta sila sa bundok dahil doon sila maliligtas. Ang Diyos ay nasa dakong itaas at ang bundok ay dakong mataas. Amen. So dapat po tayo huwag manatili sa kapatagan. Dapat po tayo ay umaakyat. Kahit sa ating kaalaman, hindi ka dapat nasisiyahan sa nalalaman mo lang ngayon. Umasam tayo, maghangad tayo na makaalam pa ng higit na maraming katotohanan. Amen? Kahit na sinasabi ni Solomon, ng pagkaalam ng maraming bagay ay nagbibigay sa tao ng mas maraming problema, okay na yung may problema kaysa sa walang problema. Tama? Pag wala kang problema, either na patay ka o liw ba ka. Ano yung liw ba? Baliw. Walang problema. Amen? Nakita ba kayong baliw na nagsasabi ng problema niya? Kaya ako napatid dahil sa problema ko? Wala eh. Lahat ng baliw, wala ng problema. Hindi nila pero problema yung pagligo nila, yung pagkain nila, wala na. Tinakasan na po sila ng mission nila. Amen. So mga kapatid, eto nga po, dinala sila o pinapapunta po sila sa bundok. Pero bago makarating ng bundok, meron doon isang lugar na kung tawagin ay Zoar. Yung Zoar na yon ay refuge place, lugar na kung saan pwede sila manganlong. Ito'y maliit na bayan. Pero hindi po sila dapat manatili doon. Kinakailangan talaga pumunta sa bundok. The Lord destroyed the city with fire and brimstone. So yung Sodom at Gomorrah, sinulog ng ating Panginoon. Next part. Okay. The angels give them a clear command. Ito po ang malinaw na utos sa kanila ng anghel. Pakibasa nga po muna. Genesis 19, 15 hanggang 17. Mga bubukang liwayway na inapura ng mga anghel sila. Magmadali ka, umalis kayo ng iyong asawa at mga anak, nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng puso. Nag-aatubili pa sila ngunit sa kabang ni Yahweh. Halos kalagkad na sila ng mga lalaki Diba? labas ng Pinalagkad na sila. Dahil naaawa sa kanila ang Diyos. Dahil ayaw talaga nilang umalis. Kaya kinalagkad na sila. Nung kinalagkad na sila, wala na silang nagawa kundi sumama. Tuloy. Pagkatapos, isa sa mga anghel ay nagsabi, "Iligtas ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o lilinhog sa ibis. Magtago kayo sa kugulan para hindi kayo mamatay." Okay. Steady mo lang dyan pa sa 17. So it came to pass when they had brought them outside. So mga kapatid, wala talaga tayong magagawa para lumabas mula sa mundong makasalanan na ating dating kinasadlakan. Kinakailangan ilabas tayo ng Diyos. Pero nung nailabas na tayo ng Diyos, ano ang sabi? Tumungo na kayo sa bundok. Yan. DIY. Do it yourself. Amen! Tumungo na kayo doon. Maglakad na kayo, tumakbo na kayo. Lumabas! Escape to the mountain.
lest you be destroyed. At ito pa, escape for your life. Do not look behind you. Huwag kayong lilingon sa kung saan kayo nang galing. Nor stay anywhere in the plain. Diba? Huwag kayong mananatili sa kapatagan. Amen. Ibig sabihin, umakyat kayo sa bundok. Dahil sa bundok, nandoon ang Panginoon. Amen. Pero yan eh. Yung mga salitang ginamit po dito sa Genesis, punong-puno ng nilalaman. Hitik na hitik sa kahulugan, mga kapatid. Hindi na pagkukulang. Kaya habang binabasa ko yan, nakikita ko ang sarili ko na kinakailangan talaga natin magsumikap. DIY na eh. Amen. Gagawin mo para maligtas ka. Habang gumagawa, isang bagay lang ang hindi mo nalalaman. Habang gumagawa ka, ang totoo, ang Diyos mismo ang gumagawa para sa'yo. Amen! Palakpakan natin ang ating habang tumatakbo ka. Amen. Ginagamit mo lang ang paa mo para tumakbo. Pero ang Diyos ang nagbibigay ng lakas sa iyo. Amen. Habang naglilingkod ka sa Diyos, ang Diyos ang nagpapabay sa iyo upang makapaglingkod ka sa Kanya. Amen. Kaya nga dapat, ano tayo eh? Dapat natutuwa tayo na tayo ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon maglingkod sa Kanya. Amen. Huwag natin ipagmalaki na, hindi naman dahil sa akin, wala sila. Huwag ganun. Dapat kang matuwa dahil salamat Panginoon, ginamit mo ako. Amen. Diba? Para pag ikaw, ordinary bang tao, upulubin na nga lang tayo, cover tayo. Tayo mga taong walang sinabi. Pero tinawag ka ng makapangyarihang Diyos. Nung tinawag ka niya para maglingkod, siyempre hindi ka naman equipped para maglingkod. Wala tayong kakayanan para maglingkod. Pero ang Diyos ang nagbigay sa atin ng kakayanan. So, next part. Ito pa sabi, do not look behind. In other words, don't look back. Bakit kaya? Bakit kaya sinabi, huwag ka nang lumingon? Yan. Maaaring ito po ang dahilan. God didn't want them to see the destruction or to long for that sinful city. Dahil pag tayo po'y lumilingon, ibig sabihin lang yan, hinahanap-hanap mo pa din yung nakaraan sa buhay mo. You long for that city. Diba? Sino ba dito sa atin? Ang hindi makalimot-kalimutan ang first love. Amen! Diba? Sana kung siya na lang ang asawa. Sana hindi ganito. Oh, kalimutan mo na yon. Nandito ka na sa realidad. Ito na ang katotohanan. Hindi siya ang naging asawa mo, kaya kalimutan mo na. Amen? Bakit kinakailangan kalimutan? They were sinful. Diba? Bakit di mo na kinakailangan limunin pa ang nakaraan sapagkat yung nakaraan yung punong-puno ng karunihan? Amen? Yung mga tao doon masasama and unwilling to repent or change, and God had simply had enough of them. Kaya nga siguro napuno na ang Diyos sa kanila, kinalos na sila ng ating Panginoon. To use the modern day comparison, the present world that we are now is identical with Sodom and Gomorrah. Diba? Sa totoo lang, pag ipinaghambing mo ang Sodom at Gomorrah sa panahon natin ngayon, halos pareho. Amen? Diba kahit saan ka lumiwan? Ay, naku, may mga ganyan. Hindi naman ibang babae. Buros ko na. Oh. Halbards. Oh. Babae ka, di ba? Hindi no. Umiinom na rin sila ng mga hormonal pills para
mawala yung pagkababae nila at tutubuan na rin sila ng mga ng mga buhok sa mukha. Mukha na sila gumilya. Talo pa nga kami ng mga transgender eh. Yung mga, talo kayo pala, yung mga babae, talo kayo ng mga transgender. Mas magaganda pa sa inyo. Diba? Mas ang lalaki pa neto. Ha? Dati sa Las Piñas, nagulat kami. Kasama ko pa lang si Pastor Rene. Pumunta kami sa Las Piñas. Yung palang mga bakla yun, galing Japan. Alam ko talaga mga babae doon. Buti hindi ko brother, mga bakla yan. Ha? Bakla? Oo. Tapos, yun na nga. Nung magsalita nung natural nilang boses, Father, ano talaga ako? Ha? Bilon? Diba? So, ganun po ang Sodoma at Gomorrah. Magantay ka lang, sabi yung Sicilian kanila. Magantay lang kayo. Hindi kayo naniniwala ba impyerno? Magantay lang kayo. Pag nandoon na kayo, maniniwala lang kayo. Kasi kayo ay to see is to believe. Tama? Ang mga tao ng sanlibutan, to see is to believe. Maniniwala na sila pag nandoon sila. Amen. Pero wala nang magagawa ang paniniwala kapag pinatulan na naman. Amen. So, next part. In Noah's time, only 8 people were saved. But Lot had even fewer, a total of 4. And yet, not all 4 made it. Hindi lahat, hindi yung 4 ang naligtas, hindi talaga 4 lang. Lot's wife looked back and she became a pillar of salt. She was all set to escape God's wrath. Dapat ligtas na sana siya. Yan sinasabi ko, almost saved. But yet, not. Almost saved ka lang, pero hindi ka pa talaga saved. Yun po yung asawa nila. Diba? Lalabas na lang eh. Lumingon, talagang hindi maiwan-iwanan talaga. Ang kaisa-isang manok, sige pastor, susurrender ko na lahat yung manok ko. Pero pwede ba? Tira mo itong isa. Talagang hindi pa maisurrender yung isa-isang manok. Yung manok ng San Pedro. Hindi pa maibigay. Hindi pa maging tinola. So, mga kapatid, ito yon. Physically, she was fleeing from sin. From sinful place. Yung kanyang physical, tumatakbo talaga, palabas. Pero yung spirit niya, yung kanyang kaluluwa, she longed and find it hard to be detached and to be secluded from Sodom and Gomorrah. Diba? Ang hirap sa kanya, nakalimutan ang mga bagay na naganap noong nakaraan. Parang hirap na. Pero, diba, ang Panginoon, binigyan ka ng bagong pagkatao. Everything is new. Walang luma. Siguro, nung tayo po'y na-born again, ang luma lang talagang hindi inalis ng Diyos, yung itsura natin. Di ba? Wala eh. Ito pa rin yung itsura. Akala ko pa, Pastor, all things become new. Bakit yung mukha ko hindi naging new? Pahit ba kayong maging new kayo? Ako ayoko. Okay na akong ganito. Dahil kahit na ako may pera, wala akong ipapabago sa sarili ko. Eto ako eh. Di ba? Payat. Hindi payat. Alam ba yung Sister Weng yung nagpunta dito kahapon? Hinahanap yung pastor. Nandito po ba si pastor? Ay, wala ako. Sabi daw yung Sister Weng, sige nga. Ano bang itsura ng pastor? Sabi daw, payat, matangkad. Malamang, ini-ispayan tayo. Diba? Pero sa susunod, okay lang yun. Hindi nyo naman kasalanan yun. Kasalanan na yun kung nanluloko siya. Amen? Pero next time, gusto kong makilala yung tao niyo. Kilala daw ako. In-invite daw din ni Pastor dati. In-invite ko daw? Baka yung mga sa Baka siguro. Pero hindi naman taga dito sa San Nicolas. Diyan lang daw po siya. Philippines yan. Pero papakita ko kay Pastor, kaya ko na malay mo, friend ko na sa Pastor. Okay, sige po.
Tuloy na natin. So physically, yung asawa nila, sa isang bagay lang gusto kong iklaro. Yung asawa nila, hindi pinangalanan ng Bible. Di ba? Walang pangalan eh. Bakit walang pangalan? Insignificant. Hindi mahalaga. Kasi yung mga mahalagang babae, may pangalan. Nanay ni Moises, may pangalan. Ano pangalan ng nanay niya? Letter Z. Moises. Di ba ang nanay niya si Sipora? Ay, hindi, asawa niya pala. Ang nanay ni Moises ay si... Okay, kalimutan muna natin yung asawa niya. Ay, yung nanay niya. Pero yung asawa ni Moises, pinangalanan. Di ba? Si Sipora. Okay. Yan, si Jochebed. Yan. Si Jochebed ang nanay niya. May pangalan yun eh, kasi mahalaga eh. Mahalagang karakter sa Bible, pinapangalanan. O, tingnan nyo, yung mayaman, saka si Lazaro. Si Lazaro may pangalan, yung mahirap. Yung mayaman, wala. Kasi hindi sila mahalaga. Kasi ang mahalaga lang sa Diyos, yung mga anak niya, dahil isinulat na daw ang ating pangalan sa aklat ng buhay. At ang hindi matatagpuan sa aklat ng buhay, ibig sabihin nun, hindi kilala. Pero kilala lahat ng Diyos. Alam niya lahat ang pangalan ng mga tao. Pero ibig sabihin ng hindi kilala, hindi niya pinagyan ng pagtapal. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, at ang sabi nga po dito, saan ba ba? Next part. Peter tell us, doon po sa 2 Peter chapter 2, verses 7 to 8, anong sabi? 2 Peter 2. Sige po. Ngunit iniligtas ng Diyos sila at isang taong matuwid na lukhang nabagabag ng mga kahalayang ginawa ng masasama noong panahon niya. Nagdirang ang kalooban ng matuwid na tao ito sa kasamaang nasaksihan niya araw-araw habang siya'y nakatira. Examine ourselves. Suriin natin ang sarili natin. Tayo ba'y nababagabag kung nakakita ng mga mukha? Kung natutuwa tayo sa kanila? Wow! Diba? Ang matuwid na sila, he is being oppressed. Nababagabag siya kapag nakakakita siya ng mga ganun. Sumasamang kalooban niya. Amen. Sa salitang pangkali, nababalikid siya. Nalulungkot siya eh. Ito. Ganun. Diba? Kaya nakita niya ang kilos ng mga taong ito, kung paano kumenteng, kung paano magsalita. Hindi nakatutuwa, di ba? Pero minsan tumatawa tayo, tuwa tayo. Kaya tuloy, akala nila, sino sila? Sila! Ng mga homo. Hindi homo sapiens, homosexual. Akala nila, aliw na aliw tayo sa kanila. Ipakita natin na nalulungkot tayo sa kanila. Amen. We do not hate them, but we feel sorry for them. Naawa tayo sa kanila. Sila tormented eh. Diba? Natuturete sila. Paano ba naman ito? Nandito na naman sila. Kasi halos kalalakihan sa buong Sodoma at Gomora. Bali. Amen. Lahat sila. Diba? Nakikita at naririnig, sabi. Nakikita, syempre nakikita mo yung mga itsura. Siguro nagbibistida na sila noon. Pero walang high heels noon, syempre. Nakabakyak. Iba yung kasuotan nila kasi sa kasuotan ng lalaki. Then, hearing. Napapakinggan. Diba? Kasi iba magsalita sila. Iba ang mga straight magsalita. Kaya nga po,
Wala, matotorment ka talaga. Magugulo ang isip. Malulungkot ka, mababagabag ka. Next. Ay, teka lang, Pao. Meron pala. Ito po, John 17, verses 14 to 15. Yan. Sa Tagalog po, Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinabutan sila ng sanlibutan. Sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi taga-sanlibutan. 15. Hindi ko itinadalangin kunin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Amen. Ang sabi dito ng ating Panginoon, prayer po yan, Jesus, para sa mga Kristiyano. Sabi niya, I have give them your word. Ibinigay na sa atin ni Jesus ang kanyang salita. At dahil ibinigay ni Jesus ang kanyang salita, anong sabi? The world has hated them. So kinapuutan na ng mundo ang mga anak ng Diyos. Kaya huwag mo nang hangarin pa, nakagiliwan tayo ng mundo. Because ang totoo, they hate us. Diba? Magagalit sila. Dahil iba na tayo kaysa sa kanila. Amen? At eto pa, sa 15, anong sabi? I do not pray that you should take them out of the world. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila, Ama, sa mundo. Kundi ingatan mo sila mula sa masama. Sa kaya tayo nandito pa sa mundo. Nung na-born again tayo, hindi naman tayo tinanggal ng Diyos kaagad eh. Inilagay pa rin tayo sa mundo para may gamit tayo sa mundo. Anong gamit natin? Maging ilaw at maging asin ng sanlibutan. Amen. To be the light. Ano ba ang silbi ng ilaw? Para magbigay ng liwanag. Dahil ang mundo ay nasa kadiliman. Anong silbi ng asin? Upang magkaroon ng lasa ang buhay. Amen. Gusto mo kumain na walang asin? Basta hindi na ako nag-aasin. Anong ginagamit mo? Nor. Nor na lang, nor. Hindi mo alam yung nor, may asin din yun. Monosodium. Diba? Ang asin ay sodium. No. Diba nyo? Huwag tayong padaya. May nakita na ako sa FB. Lahat tayo kumakain ng mga hindi tunay na pagkain. Gusto nyo kumain ng mga artificial na pagkain? Dahil ang tunay na pagkain, isang araw lang, panis na. Pero ang mga processed food, isang linggo na, isang buwan na, pwede pa. Tama, yung sardinas, di ba? Corned beef, ano ba? Ang dami! Mimikilo. French fries. Naku, number 1. French fries. Bakit? Hindi nyo nararamdaman. Pastor, patatas yun. Ang hindi nyo alam sa patatas na yan, sila po ay GMO. Ano yung GMO? Genetically Modified Organism. Ginawa po sa laboratorio para lumaki. Di ba kayo nagtataka? Pinapakita sa FB yung mga malalaking carrot sa China. Ang lalaki ng carrot nila, no? Pag binagano nila, mahugot ka agad eh. Sabi ko, wow, galing! Pati ang tanong nila, hindi natin alam, nakakapangilabot, no? Pag kayo pumipili ng talong, anong gusto nyo? Walang butas, di ba? Wag. Bilhin nyo yung may butas. Yung may uod, okay na yun. Basta huwag naman inuod lahat. Kasi pag may butas, sabihin yan, hindi pinumba ng pagtaso. Huwag inuod eh. Pero pag nakita ang kinis-kinis, wala man lang kadu. Kasi sa Pilipinas, sa totoo lang, wala pa naman dito malalaking plantation na naka-greenhouse. Ano yung greenhouse? May mga bubong ng plastic. Sa Baguio meron. Pero ang gini-greenhouse na doon, yung mga ano, yung mga mamahaling gulay. Kasi malaking buhol na doon, plastic doon. So, mga kapatid, ito yun. Sabi nga po dito,
ng ating Panginoon, huwag niyo silang alisin sa mundo. Kundi ingatan sila laban sa masama. So, bakit ingatan? Kasi nga po, ang mundo ay punong-puno ng kasamaan. This world is an evil world. Amen. Evil. Iba ang evil sa sin. Diba? Kaya ako, gusto ko nga po talaga, maturuan talaga ang mga anak ng Diyos na, kumbaga, extensively o intensively para mali. Intensively. Kasi, marami pong Christian, although mga 30 taon na silang Christian, pero wala pa rin silang masyadong alam. Yung alam nila, yung pangkaraniwang kaalaman lang, hindi lumalim. Bakit? Kasi yung pagtuturo, hindi naman malalim. Tapos sa kanila yung kalidasa, okay lang, gano'n. Ako, hindi ko po gusto gano'n. Kasi kung gusto, kung ano po yung nalaman ko, gusto ko rin pong ibigay sa inyo. Kasi ako po talaga gusto kong matuto pa sa Panginoon. Hindi pa ako kontento sa aking pagkakaalam lang ngayon. Hindi ako naghihingi pa ng bagong revelasyon. Ang gusto ko lang, bagong madiscover sa Panginoon. Bakit madiscover? Ibig sabihin, nandoon na. Amen? Hindi mo lang nadiscover. Nandoon na eh. Lahat ng yaman, nandiyan na. Kaya ang tanong, bakit hindi ka mayaman? Bakit hindi ka mayaman? Hindi ka nagsasalit. Kasi hindi ka naguhukay ng malalim. Dahil ang kayamanan wala sa ibabaw, nasa ilalim. Amen? Nakuha niyo ang ibig kong sabihin? Mula ngayon, magpasa. Amen? Magpasa. Sana hindi sayang yung mga pinopost ko tuwing umaga. Binabasa. Pag natapos po yan, pag natapos ang December, ibig sabihin, tapos na natin ang buong Bible. Amen? Gusto nyo ba matapos? Bigyan nyo sa Panginoon. Panginoon, bigyan nyo pa ng buhay si Pastor para hanggang December, matapos niya. At uulitin pa rin natin yan next year. O, di ba? Para makabisa. Eh kung tumakay kayo ng 5 taon, pag ikunin ng Panginoon ang buhay, hindi, at least marami ka nang alam na salita ng Diyos. Jesus well. So, di ba? Pagdating mo doon, kaharap mo yung mga anghel, nagpo-quote ka na. O, ako marami alam. Parang gano'n. So mga kapatid, okay na po tayo. Sige. Now the Lord Jesus tells us to remember that's right. Ang ating Panginoong Jesus, sinabihan po tayo, alalahanin ninyo ang asawa nila. She was in the process of being saved. Ang asawa po nila ay nasa proseso pa para sana iligtas ng ating Panginoon. Pastor, ibig kong sabihin, hindi pa talaga tayo ligtas. Hindi po, ligtas na tayo. Pero pinoproseso pa tayo upang maging ganap na ligtas. Pakibasa, 1 Corinthians 1:18. Ano sabi doon? First Corinthians 1:18. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapangama, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Yan. So, sa English po maganda mga kapatid. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved. Being. Ibig sabihin ng being, patuloy na iniligtas. Sa present time natin, tayo po ay patuloy na iniligtas ng Panginoon. Bukas, iniligtas ka pa rin ng Diyos. Pero ang totoo, iniligtas ka na sa iyong mga nakaraan. At sa kasalukuyan, iniligtas ka. At sa future, iniligtas ka ng ating Panginoon. Amen? So kung meron 3 tenses ang time, ganoon din po sa kaligtasan. Amen. But to us who are being saved, it is the power of God. So para sa atin, ang krus, ito ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Sa mga Grego, kamang-mangan yan, meron bang Diyos na ipinapako sa krus? Diba? Sabi nga ng mga, ng mga Jehovah's Witnesses,
Wala, si Jesus hindi Diyos siya. Kasi, meron ba Diyos na ipinapako? So, kamang para sa kanila yun. Pero para sa atin, ito yung kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ano? Kapangyarihan ng Diyos para tayo iligtas. Amen. Kasi, babayaran ni Jesus ang ating mga pagkakakutan. At ang kasalanan ay pagkakakutan na dapat bayaran. Diba? For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So may bayad, mga kapatid. Pero hindi tayo ang nagbayad. Kundi binayaran ni Jesus maging ang ating mga kautangan. Kung binayaran ni Jesus ang kautangan natin, gusto mo pa bang umutang? Hayaan mo na naman sa Jesus magbayad. Kapatid, binayaran na yan. Oo, binayaran na ni Jesus yung utang natin. Kaya huwag na. Magbago na tayo. At ang pagbabago nagaganap, unang-una, isip. Magbago ng pag-iisip, di ba? Romans 12:2. Pakibasa. Wala yan dyan. Romans 12:2. Pakibasa na lang. Paborito ko po yan. Mula 1 hanggang 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo ito. Halip, kayanin yung baguhin ng Diyos ang iyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, di ba? Sabi ito, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Hanggat hindi natin binabago ang pag-iisip natin, hindi mababago ang buhay natin. Lagi mong isipin, masarap mabuhay na sumusunod sa Panginoon. Although mahirap sumunod, pero kaya mo sumunod. At ang pagsunod, it is our decision. Katulad ng asawa nila, gusto mo bang maging haliging ako? Haliging ako? Haliging asin? Lilingon ka ba? Wag. Diba? Pagpunin natin ang ating mga pag-iisip. Then, ito na tayo. As Paul says, we are being saved. Salvation is not yet fully realized as we are not yet clothed with immortality. Sa totoo mga kapatid, ang ganap na kaligtasan na sinasabi ng Bible ay hindi po naganap noong naborn again tayo. Magaganap ang ganap na kaligtasan kapag tayo po ay binihisan na ng Diyos ng isang uri ng katawan na walang kasiraan. Kasi ang huling-huling ililigtas ng Diyos, hindi naman ang kaluluwa natin. Dahil ililigtas na una ng Diyos, kaluluwa. Panghuling ililigtas, katawan. Papalitan ang katawan ng walang kasiraan. Magbibihis ka ng walang kamatayan, katawan. Masarap ito sa mga katulad natin, mga nagkakaedad na. Ang dami natin nararamdaman. Diba? Ang sakit ng tubo, sakit ng balakang, hilo-hilo na, walang tulog. Sister Ron, ano ba yung sabi mo? Yung isang humingi ng prayer request, isang buong walang tulog? Isang taon na ano? Ay, isang taong walang tulog. O, sabi ko kay Sister Sandy, siya isang araw lang, kanina lang din nakatulog, welcome na naman daw siya. Gising daw. Grabe. Talaga may mga ganun talaga yata. Kaya huwag na tayo magtaka. Okay. So, next part. Lot's wife looked back, two-headed for salvation, because she cherished what she left behind instead of yearning for what was ahead. She loved sin more than God. John says in 1 John 2:7, pinabasa natin yan. Diba? Huwag mong ibigin ang sanlibutan niyang mga bagay na nasa sanlibutan. Diba? Huwag natin mahalin ang sanlibutan.
Kaya kung mahal mo ang sanlibutan, talagang hindi ka makaalis sa sanlibutan. Di ba? Kristiyanong matanda na, takot pa rin mamatay. Ha? Sis, hindi kaya totoo nananampalataya sa Panginoon. Kasi bakit takot kang mamatay? Ang tanda mo na, ipagkakait mo pa sa mga uod ang katawan mo. Kaya magpapakremate ka. Kaya mo na uukain ka. Mas bahagi naman yan ang ating ecosystem, di ba? Uod. Tayo ng mga tao, hinihalimbawa ng Panginoon sa mga uod. So, pansinin nyo, mga kapatid. Sa halip na kasabikan natin, ang presensya ng Panginoon, mas pinasasabikan natin ang dati nating pamumuhay. Kaya gusto natin lingunin, gusto natin balikan. Diba? Pansinin nyo, nung inalis ng Panginoon sa pagkaalipin ang mga Israelita sa Egypt, diba? Inilabas sila ng Diyos sa Egypt, diba? Pagkatapos silang ilabas ng Diyos, ano ginawa nila? Naglakbay na sila patungo sa lupang Panginoon. Pero dahil sa katigasan ng ulo nila, 40 years silang paikot-ikot. DIY kasi. Dapat mga isang buwan na siguro nandoon na sila. Kaya lang, reklamador. Daming Kristiyano. Kristiyano ka na, reklamo ka pa rin. Pastor, tagal mo na. Oo, magta-time na. Oo. Nagre-reklamo pa kayo? Hindi ka magugutom. Berna! Itinataas mo na yata yan, ha? Nakita ko na yan. Sige na. Nakita ko na yung 5 minutes mo. Okay. May 5 minutes pa. Gagawin ko na lang 3 minutes. Huwag ka mag-alala. Okay. Nakita ko na kasi. Okay. How many times, next na. How many times as we may reminisce our good old days, di ba? Pinakanta nyo ba yan? Good old days, right? Rico J. Puno? 7 days. Nire-reminisce nyo ba? Inaalala nyo pa yung mga nakaraan? Sa totoo lang, maganda naman talagang alalahanin ang nakaraan, Sister Rowena, di ba? Sister Perry, Nanay Merlin, masarap alalahanin yung mga nakaraan. Yung mga kabataan. Ng mga tao, wala pang mali siya. Oh. Ang mga tao doon, wala pang mali siya. Kahit nakakita pwede ng kung ano man, wala lang sa kanila. Pero ngayon, bata pa lang, malisyoso na. Diba? Bata pa lang, napaka-malisyoso na. Sino may magagawa? Papanahon na siguro yan. Nasa huli panahon na tayo kaya ang tao nagiging malisyoso. Then, ano pa? God's people did the same thing in the God of in the God of the Old Testament, that lead out Egypt, and all they could do was focus on them. Ito, ang mga Israelita, bagamat sila inilabas na ng Panginoon mula sa pagkaalipin, lagi nilang naalala ang pagkain ng mga alipin sa Egypt. May melon, may bawang. Diba? So, dito ang pagkain, wala rin ganun eh. Ang pagkain sa ilang, mana. Naalala nila. May bawang, may melon. Ang sarap ng buhay namin kahit alipin namin. Gusto niyo ba yun? Nasasarapan pa ba kayo sa buhay pagka-alipin? Hindi na. Kahit masarap ang buhay alipin, alipin ka pa rin. At kahit mahirap ang buhay malaya, masarap. Amen? Kasi malaya. Amen. Kasi alam natin sa isip natin ang ibig sabihin ng salita, malaya. Malayang maglingkod sa Panginoon. Malayang lumipad. Ano ba yung kanta natin? Malayang sumigaw. Malayang... Diba? Malaya lahat. Malaya mong gagawin upang makapaglingkod ka sa Diyos.
Walang nagbabawal. Okay. Eto mga kapatid. Pakibasa nga po, Numbers 11:5-6. Malapit na po tayo. Mabuti pa sa Egypto o nangihili lang ang isda at naalala pa ninyo ang pipino, pakwan, sibuyas, bawang at gulay na kinakain natin. Nangihina na tayo ngayon, walang makain dito kundi ang mana dito. Diba? Ayaw natin ng mana. Sino ang gusto kumain ng mana? Yun yung pagkain na hindi mo itinatanim. Hindi mo inaani. Kusang ibinibigay ng Diyos sa tao. Hindi ba masarap yun? Kakain ka nga ng pipino, pinagtrabahuhan mo naman. Pawis na pawis ka. Hindi na latigo ka pa. Kasi tatamad-tamad ka. Alipin nga eh. Diba? Kahit may nararamdaman ka, Sister Kay, obligado kong trabaho. Kailangan kong trabaho, hindi ako kakain. Hindi ka pinagtrabaho. O, diba? Kaya nga mga kapatid, masarap sa laya. Then, ito tayo. Now, next part. Now, we're on the place of no return. Tayo ngayon ay nasa lugar nang wala ng balikan pa. Realize, determined to follow Jesus at the We've left everything to follow Him. Bilang bunga ng ating pananampalataya, tayo po ay nagkaroon ng realisasyon at talagang determinado tayo na sundan ang ating Panginoon. At sa pagsunod, handa natin iwanan ang lahat ng bagay, masundan lamang ang ating Panginoon. Wherein there can be no turning back. Amen. Basa, Luke 9:62. At ganito naman ang tugon ni Jesus. Sino mang nagsimulang mag-aral, ngunit panay ang limon, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Sa mga Panginoon, grabe kong magbigay ng mga halimbawa. Mauunawaan ng mga taong tinuturuan. Kasi ang halimbawa ni Kristo ay yung alam o abot unawa ng kaalaman ng kanyang mga tinuturuan. So, ang isang tao ron na humahawak sa araro at nag-aararo ay hindi po lingon ng lingon. So, lumilingon siguro minsan lang kasi tinitingnan kung saan siya nanggaling. Pero, dire-diretso sa kanyang patutunguhan. Kaya nga mga kapatid, huwag kayong lumingon upang tayo maging karapat-dapat sa kaharian ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And lastly, to be fit for the kingdom, we must stand behind our decision. Let's start the things right and finish up right. Kung paano natin pinasimulang tama ang ating paglilingkod sa Diyos, tapusin natin tama din upang tayo ay maging karapat-dapat sa kaharian ng ating Panginoon. Tumayo po tayo lahat.